Sa mga job seekers na naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada, sana po ito ating video ay mapanood ninyo upang kayo nga ay makapag-apply dito at ako po ay masaya na kayo ay makarating sa Canada. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga nagnais sa mga trabaho, opportunity sa Canada, sana po itong video ay mapanood ninyo dahil napakaganda to dahil wala po kayong placement fee, 40 katrabador ang kinakailangan. Ito po ay nasa Saskatchewan or dito nga sa Regina. So again, sinasabi sa inyo lagi na maraming nakikita akong resume, may nagsisend sa akin mga resume ng mga random lang na sinasabi ko sa inyo, walang picture, walang biodata. Ang inyong mga previous jobs, like for example, may nag-send sa akin ng housekeeping, hindi siya nagpapaliwanag, walang job description na linalagay niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, na sa resume pa lang, napalaking bagay na ayusin ninyo. Okay? Dahil ito nga ay ang mga employer or itong mga agency ay ang binabasihan ay ang inyong resume. Kung ang inyong resume ay hindi kaaya-aya, hindi siya competitive, hindi siya, kumbaga, attractive sa mga employer or sa mga agency, talagang napakahirap, no? At sana po ay talagang mabigyan ninyo ng pagkakataon na i-review, ayusin ang inyong mga resume. Dahil nga sa sinasabi sa inyo, kahit gaano karaming trabaho sa Canada, kung ang inyong mga resume ay hindi ganun ka-detalye, hindi detalyado, talagang mahirapan kayo. No? And again, maraming nagsasabi, marami nang pinapauwi sa Canada. Hindi kung marami, di uwi na rin ako. Di ba? Kaya nga sinasabi sa inyo na tayo ay huwag masyadong magpaniwala sa mga balita na yung iba ay pinapauwi na sa Canada dahil walang trabaho, yung iba ay mas gusto umalis sa Canada dahil napakapangit dito. No, okay masyadong paniwala dyan. Dahil nga sa sinasabi sa inyo na hindi nakakatulong sa inyo yung inyong mga negative na nababalitaan about Canada dahil nagkakaroon kayo ng tuloy hindi magandang gusto ko sana mag-Canada kaya lang mayroong isang vlogger nagsasabi ang pangit daw dahil nag-uwi ng mga tao. No, wag kayong masyadong makikinig sa mga negative dahil kayo na interesadong pumunta sa Canada ay talagang mawalan ang gana nyo. At ako ay mahigit 20 years na ako sa Canada at napakaganda dito. Wala akong complain, wala akong reklamo sa Canada dahil talagang sinasabi ko sa inyo, nasa atin po yan. Kung ang ating kapalaran ay pipiliin natin pangit, ay talagang pangit, talagang mapupuntahan. Pero kung ang inyong landas pupuntahan ninyo, ang inyong mga positivity ay napakaganda, ang inyong pupuntahan ay napakaganda rin. Okay? Nasa sa inyo po yan. Subalit, again, sinasabi sa inyo guys na itong ating pag-usapan ay ito pong legit agency sa Pilipinas at wala kayong babayaran dito, wala kayong placement fee na babayaran dito dahil nga ang Canada ay pinagbawal ng placement fee. Maraming nagtatanong kay Noy, napakamahal, napakalaking gasto sa Canada dahil may mga babayaran. May mga babayaran dyan pero hindi ganun kalaki. Pero, sinasabi sa inyo, ang LMIA ay obligasyon ni employer ang pag-process ng papel ninyo at wala sila dapat hingiin na pera na kumbaga pag-process dyan. Dahil obligasyon ni employer na sila magbayad ng processing fee dyan at ang inyo ay ang biometrics lang at saka medical. Okay? So, but again, sinasabi sa inyo, maliit lang na portion ang inyong babayaran dito. Wala siguro mga 100 ang gagastusin. Depende kung kayo man ay kumpleto sa inyong mga papel. But, huwag niyo problemahin yan. Ang problemahin ninyo, kayo ba ay qualify sa mga trabaho ina-apply niyo sa Canada. Okay? So, batay guys, puntahan natin yung website ng workabroad.ph dahil ito po yung nakapost doon at tingnan natin yung kanilang hiring. Okay? So, ngayon, ito nga ang Omanfield International Manpower Development Corporation. Sila po ay nag-hire ng trabahador dito. Ito po ay papunta sa Saskatchewan, sa Swift Current. No? At again, ang service technician, work shift
sa John Deere itong kanilang trabaho at 40 katrabaho kailangan at ito ay may panahon pa upang kayo nga ay mag-prepare ng inyong resume upang kayo nga ay makakwalify dito. Okay? So again, ayusin ninyo ang inyong mga resume kung kayo man ay mag-apply ng trabaho sa Canada. So again, sinasabi ko nga sa inyo kanina, kung ano man ang inyong mga job description, isulat nyo sa inyong resume dahil napalaking bagay yan upang hindi kayo panghulaan ng mga agency or mga employer na ano bang mga trabaho nyo bilang isang service technician. Okay? So, sulat nyo lahat ipangsulat nyo. Kung pwede nyo itong kopyahin itong job description ni Oman Phil, kopyahin nyo, ilagay sa resume, dagdagan nyo na lang ng ano pang mga ginagawa nyo. So, ngayon ito ang kanilang job description. Okay? Inspection, diagnose, repair, and service of agricultural equipment with commitment to customer support and pride in workmanship. Applying the use of specialized tools, cutting-edge technology, and innovation solutions to diagnose and complete complex repairs. Performing preventative maintenance activities as per documented schedule and standard on equipment and related or component. Maintaining current knowledge of John Deere agricultural product, the ability to use diagnostic tools and basic computer functions. Participate at John Deere University training and dealer lead training to further develop skills and technical capabilities. So again, sasabi sa inyo, ano pa bang mga ginagawa nyo bilang isang mga mekaniko or technician? So importante, kung hindi man agricultural ang inyong mga pinantrabahuan, din isulat nyo lahat. Importante, nagsusulat kayo lahat anong ginagawa nyo, anong mga tools ang ginagamit nyo, anong mga power tools ang mga alam nyo. Importante po yan. Kung marunong din kayo mag-welding, isulat niyo po na marunong kayo mag-welding para mayroon mas malaki ang inyong opportunity din dito na mas marami kayong alam the more na ang inyo din isusulat sa inyong resume. Okay? So sana po ay malinaw po yan at makatulong sa inyo upang kayo nga ay makarating ng Canada. Ang qualification dito ay 4 years work experience is required. So again, 4 years lang, kaya na to. Okay? Candidate must be vocational diploma, short course certificate, holder in other or similar fields. Kung kayo man ay may mga TESDA holder, kung kayo man ay mga mechanical engineer o ano ba ang inyong mga field, then isulat nyo sa inyong resume kung ano pang mga certificate na meron kayo. Certified journey person or equivalent. So, kung kayo man ay mga journeyman, journeywoman, isulat nyo ang inyong, ilagay nyo sa inyong resume. Again, 4 years plus of experience performing service repair. So, kung kayo man ay mga 4 years plus, then baka apply kayo dito. Pero kung wala kayo 4 years plus, then hindi kayo masyadong mag-qualify ng trabaho dito. Ability to perform a basic repair and required maintenance using special tools and equipment following technical manual procedures. So again, sinasabi sa inyo, ano man mga tools ginagamit nyo, manual operation or automatic, isulat nyo anong mga klaseng tools ginagamit nyo. Experience with John Deere is required. So again, sana ay meron tayo diyan sa Pilipinas na mga equipment na pwede kayo mag-apply dito. But again, sinasabi sa inyo, subukan nyo mag-apply at ang kanilang itong agency na to ay matatagpuan doon sa Parañaque City sa Metro Manila. Iyon ang importante. So, ganoon po guys, sinasabi ko sa inyo na importante na kung kayo man ay maggawa ng resume, ayon doon sa job description. Okay? Dahil napakaraming nag-apply sa Canada, for example nga, yung mga caregiver or nanny or mga production worker, napakalayo ng kanilang sa resume nila. Okay? So, importante, sinasabi ko sa inyo, kung ano ang inyong work experience, diyan kayo mag-apply. Hindi yung, Kuya Noy, ako po'y all around po ako. Gusto ko sana mag-apply sa Canada. Walang all around na trabaho eh. Diba? Kaya may kailangan maging specific kayo. Kung gusto niyo maging farm worker din, importante na meron kayo experience sa farming. Kung kayo man ay nasa dairy, importante na meron kayo experience sa dairy. Dahil sinasabi ko sa inyo, sa dami ang kompetisyon sa Canada, importante ang inyong mga resume at ang inyong work experience mga maayos.
upang kayo ay matanggap ng trabaho dito. Dahil kung hindi naman, wala naman sa scope, kaya nga sinasabi sa inyo lagi na basahin nyo muna bago kayo mag-apply and then ayusin ang resume. Kasi kung ang inyong ina-applyan, wala naman pala dito sa pagiging service technician, di ba? So, hindi naman pala kayo pwede dito. Di ba? Kung kayo man ay mga vulcanizer, hindi kayo pwede mag-apply dito pagiging service technician. So, importante, sinasabi sa inyo, kung gusto ninyong magpunta ng Canada, importante na ayusin lahat. No? Ayusin lahat ang resume, yung baga, huwag masayang yung inyong oras, panahon sa inyong pag-apply na mabiglang wala lang. No? Kasi maraming nag-apply na wala din. Wala din nangyayari sa kanilang mga ina-applyan. Kasi hindi inaayos. Kumbaga, bigyan nyo ng time na ayusin ang inyong mga resume. At kung mag-apply kayo ng ayon sa experience. Okay? Yan ang napakalaking bagay na ayusin ang inyong mga resume. Subalit guys, again, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga social media platform. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makusidyo i-like, i-subscribe at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. And again, sana po ay mapanood nyo aking mga videos dito. Napakarami po ako mga videos na baka man lang makatulong din sa inyo, sa inyong pagpunta ng Canada at ako po'y masaya. Kaya sabi nyo sa inyo, ako po'y masaya na kayo makarating sa Canada. Kung kayo man ay magawi dito sa Calgary, mag-message lang kayo sa akin. Baka magkita-kita tayo at magkapi-kapi tayo. Okay? So, but again, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.